Gihangyo ang tanan sa pagtindog. Kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova, pagadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan nga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Magpabilin sa pagtindog ug atong awiton ang awit sa pagdayig, tuguti Dios kining dila ko mag-awit. Magampo ta. Gamhanan namo nga Dios, takos gayud ikaw sa tanang pagdayig ug pagpasidungog. Ikaw ang naghatag kanamo sa grasya niining taknaa aron makabot namo ang hiniusang pagampo ug pagsugid sa among mga sala. Ug nagapasalig sa paghatag ug kapasayloanan niadtong nagaduol uban ang kasing-kasing mapaubsanon ug tinuod nga naghinulsol. Dako ang among pagtuo nga nining kabuntagon, madawat namo ang kapasayloanan sa among mga sala, busa mapasalamaton kami kanimo. Pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo, kini among giampo. Amen.
Ang nagpamatuod sa katingalahang gugma sa Dios mao kini. Samtang makasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Tungod sa atong pagtuo diha kang Kristo, magaduol kita sa Dios uban ang dakong pagsalig. Diha sa pagtuo ug paghinulsol atong isugid ang atong mga sala ngadto sa Dios sa atong isig katawo. Magampo ta. Diyos nga magbubuhat, nag-awhag ka sa kalibutan ug kalinaw, nagtawag ka sa iglesia nga magbag-o, nagdasig ka sa katawhan nga musunod. Puna kami sa espiritu ug bag-uha ang mga butang, pinaagi sa manggahom, usab ang among kahadlok nga sa pagtuo aron magkaisog kami, pagsunod sa dalan sa imong gingharian. Sa ngalan ni Hesukristo, nga among Ginoo. Amen. Hinaot nga ang buhing Dios magabag-o sa atong paglantaw, paghatag kanato sa kadaugan ug buhian kita ngadto sa kagawasan diha ni Kristo. Amen. Maayong buntag mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios nining lain na usab nga Domingo, o kini mao ang unang Domingo sa bulan sa Nobyembre. O haduol na kita sa pagtapos na ining tuig nga 2014 ug dalaygon ang Dios. Mapasalamaton ba mo mga igsoon nga naa mo dinhi karong adlaw? Amen. So can you please give your smile to the person sitting beside you? No? It's good to worship God knowing that there is love and joy and harmony among the brethren. Mato ta mga igsoon sa mga kalihukan sa ato ang simbahan. Praise God. Daghan tag mga kalihukan no sa month of November, puno kaayo ang November. Ug mao na nga ako nag-auhag nga kitang tanan mutambong, musalmot sa atong mga kalihukan. Una mga igsoon, today will be the last day for the nomination of elders, deacons, financial secretary, treasurer, auditor of the church. So if you are a member of this church, you are qualified to nominate a person whom you think qualifies the standards set in our bylaws and in the Bible. Ang ato ang mga final nominees will be posted next Sunday so that by November 23, we are ready for the church election. Karong umaabot nga Sabado mga igsoon, November 8 will be our prayer breakfast. So palihog, mga anhita, ang BMFC Dorcas will take charge of the prayer breakfast for this month of November. Instead of November 1, gahapon, tungod kay kasagaran sa atong mga igsoon, nanguli mas probinsya, mauna nga sunod Sabado na to buhaton ang ato ang prayer breakfast. And then, ang BMFC Dorcas Choir are preparing for the BMFC Dorcas Sunday. Rehearsal sa choir every Thursday and Saturday at 5 in the afternoon. And then November 8 will be a busy day for BMFC. At 6:30 in the morning, sila mo host no, sa atong prayer breakfast. And then at 1 p.m., they will be at Gaisano Bowling Plex for the championship round of the Bowling Fest sa October. And at 5 p.m., mag-choir rehearsal na pod. We are reminding the Hebrews players, ang members sa Hebrews team, to wear the violet t-shirt uniform for the games. Meanwhile,
they continue to appeal for donations towards the BMFC Dorcas Luncheon Fellowship on November 16, wherein we will be expecting about 400 people to join the 10 a.m. worship service. So that's for the BMFC Dorcas. Para sa kantata, padayon ya punta atong iampo ang ato ang choir nga hatagan sila sa Ginoo og maayong lawas, maayong tingog in preparation for our evangelistic cantata on December 21 at the Ayala Center, Cebu. Unya, tunat tayo mga solicitation letters available sa church office. If you want to help us solicit for the cantata, you can ask for the solicitation letters from Nita, our church secretary. We would like also to extend our heartfelt sympathy for the Lulu family, for the passing away of Mrs. Victoria Lulu last October 30. And she was the mother of Mr. Jesse Lulu, one of our active members here. Dunay final nga vigil service tonight sa St. Peter, sa Imos. And then her remains will be brought to Leyte tomorrow. So katong nakaila ni Mrs. Victoria Lulu, you can visit the family and her remains dito sa St. Peter. For the rest of the announcements, make sure that you bring home a copy of our weekly bulletin. At this time, let us watch this short video for the activities for the month of November. Laigo ng Diyos, no? So palihog, make sure that you participate in the exciting events happening sa atong church karong bulan sa Nobyembre. Giyawag na ko ang tanan sa pagtindog alang sa pagbasa sa pulong sa Dios nga na makita sa Santiago or Jacobo or James. Santiago kapitulo 2 bersikulo 24. Makita ninyo nga ang tao pagmatarawongon pinaagi sa iyang binuhatan og dili lamang ra sa iyang pagtuo. Ang Dios magapanalangin kanato diya sa pagpamati sa iyang pulong manglingkod ang tanan. Og atong hiusahan ang pagampo, magampo kita. Dios nga makagagahom, ang among Dios nga walay sinugdan ug walay katapusan. Ang Dios nga tag-iya sa tanang butang, sa langit, sa yuta, ang among mga kinabuhi. Kanimo Dios, among amahan, among gihatag, among mga pagpasalamat, mga pagdaig nini nga Domingo, nga imo kami gidala sa imong balay, alampuanan, haron makasimba kami, haron kami makahatag sa among mga pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa tanan nimong mga kaayo nga imong gihatag sa imong mga anak sa ning labay nga mga adlaw, Lord. Amahan, salamat sa imong kaayo.
Imo kaming gisumpayan pa sa among mga kinabuhi. Salamat sa mga kalanon matag adlaw. Salamat sa paglikay namo sa tanan nga mga disgrasya. Salamat Ginoo sa tubig, sa mga pagkaon, sa hangin. Salamat sa among mga panimalay. Salamat sa trabaho, sa negosyo nga imong gihatag kanamo. Lord, sa bisang unsang butang kami magapasalamat kanimo o Dios. Bisan pa sa mga kasakitan, mga kaluyahon, mga problema sa kinabuhi, salamat gihapon o Dios kanimo. Kay nasayod kami Lord that you have a purpose for everything. Nga ang tanang butang nahitabo kanamo aduna gayoy maayong tumong sa tanan nga magatuo ug magasalig kanimo. Amahan, tabangi kami karon sa among mga problema, sa among mga balatian, sa among mga nagkalain-lain nga suliran o Dios, among gidangop ang among mga problema nga anha kanimo. Kay ikaw nagasaad Ginoo nga ikaw man ang among magbalantay. Ikaw man ang among sandiganan sa panahon sa mga kapaitan. Og Lord, nasayod kami Ginoo nga andam ka mutabang sa imong mga anak nga dangadangop kanimo. Mao na Lord nga among gi-entrust among mga kinabuhi, among gi-entrust diha kanimo Lord ang among mga plano, ang among mga kinabuhi, ang among mga panimalay o Dios. We are entrusting to you Lord our families. Ginoo, tabangi ang imong mga anak. Panalangini kining imong mga anak o Dios. Lord, kami nag-ampo also Lord that you will allow us to grow more, deeper in our faith with you. Tabangi mi Lord nga mas mo lambo pa ang among spiritual nga kinabuhi Lord. Nga magkadugay Ginoo, maayo mi Lord, dili hinuon nga bali. Tabangi mi Lord nga mahilikay kami sa mga kahilayan sa kalibutan. Kay nasayod kami Lord nga si Satanas anaa sama siya sa usa ka leon nga nagatago nga andam mo tukob sa mga tao nga iyang biktimahon. And Lord, protect your people. Ilikay ang imong mga anak o Dios sa mga kadautan nga gilitag ni Satanas. Pun-aki ning imong mga anak Ginoo sa balang espiritu. Protektahi sila karon nga si mana o Dios nga malikay sila sa tanan nga mga kadautan, kalisdanan. Panalangini sila amahan. Lord, padayon unta ang imong pagpanalangin sa Bradford Church, sa among mga programa nga dasig ang mga miyembro Ginoo nga moapil sa mga kalihukan. Dili lang matag Domingo apan dai mga trainings nga maabot Ginoo nga makatabang sa among pagtubo. Mao na ako nagaampo Ginoo nga dasigon mo ang imong mga anak nga maga-active sila sa simbahan, nga magadala sila sa ilang mga kaila Ginoo, nga ilang pangimbitahon, pagdadon sa pagsimba, haron nga ang ilang mga kaila, mga higala Ginoo makaila usab kanimo, makadungog sa imong ebanghelyo. Panalangini Ginoo ang mga nagkalain-lain nga programs and activities karon nga bulan sa Bradford Church, ang prayer breakfast nga pagadadon sa BMFC, ang upcoming elections karon nga bulan, ang BMFC Dorcas Sunday, tabangi sila Ginoo sa ilaang choir rehearsals, nga magadalas tag maayo nga mensahe pinaagi sa ilaang pagduma Lord sa service. Among giampo ang among Thanksgiving Sunday, ang Christmas Sunday o God. Lord, giampo namo ang duha ka mga dagko nga trainings this month, ang walk through the Old Testament karong umaabot nga Sabado, og ang Purity War ini ka November 15. Lord, we pray nga daghan unta ang mutambong niini nga mga trainings Lord, kay kini makatabang nga kami mo grow sa among spiritual life. Lord, giampo usab namo ang katibuk-an sa BUCCI, ang mga anak nga simbahan niini, nga ikaw magadasig kanila, magapanalangin kanila, nga mutubo usab sila o Dios, nga magapadayon sila pagamantala sa ebanghelyo. Og karon among giampo ang
among nasod. We pray for the Philippines. We pray for the spiritual revival of this nation. Giampo namo nga imong panalanginan o giyahan ang among Pangulo, si President Aquino, nga imo siyang tabangan, Ginoo, sa iyang pagduma ni nga nasod, that this nation, Lord, will progress. We pray, Father, for the peace and order situation of our land. And we pray, Father, for the outpouring of the gospel in the Philippines. Kining tanan among gisalig, uban ang among mga pagpasalamat diya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
Salamat sa Dios. God and God alone. Wala nay lain pa nga angay hatagan sa himaya ug dungog except God and God alone. Amen. Good morning once again. Are you ready for the gospel this morning? I hope all your Bibles are wide open, our minds and hearts open to receive the gospel seed. Now, our message this morning is just a continuation, mga igsuon, sumpay sa atong mensahe last Sunday about the Reformation. And although I wasn't here, kay dito man ko sa J-Mall, but I'm sure Pastor Robert also preached the same message that the Bible declares that we are justified by faith alone. Okay? Mao kanay main reason nganong dunay reformation. And I don't know if Pastor Robert was able to explain the history, a little background of what happened sa reformation. Nganong dunay reformation, it's all because of the doctrine of justification by faith. Ngano man? Because during the Middle Ages, no? Ang belief sa church at the time is that a man is justified by faith plus works. It is through the sacraments, it is through penance, it is through pilgrimages. Moadto kag mga lugar diin magdevoto ka didto ug kanang tanan imong gibuhat sa simbahan, it will be add up ug mopuno na siya sa imo ang faith and then maluwas ka. No? But then, Martin Luther, who was an Augustinian monk, when he was preparing for his class, kay nagtudlo man siya sa usak ka kanang monastery, no? Ay seminaryo para sa mga pari under the order of the Augustinians. He was preparing his message. He's reading the book of Romans. And dito, pagtuon ni Martin Luther sa book of Romans in the Greek, suddenly, heaven opened. Nga naman, kay nakita niya, na-compare niya ang mga binuhatan, ang ilang gipangbuhat sa simbahan, nga napuno gayod silag mga lain-lain nga mga rituals para maluwas ang tao, no? Mupalit silag indulhensya, haron nga dili magantos ang kalag ngadto sa purgatorio. Unya, dahito pagbasa niya sa Romans, ingon ang Bible nga, kay ang pagkamatarong sa tao gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo. That the righteousness from God is by faith to those who believe. Andito nakita ni Martin Luther nga murag di ni tinuo, dili ni sakto ning ginabuhat sa mga tao ang ginatudlo sa simbahan. Mao na nga ginail down to niya iyang 95 thesis ito sa Wittenberg Castle Church in Germany. O dito iyang gi-outline ang 95 kap nga thesis. These are statements, asking the church, to change the unbiblical. Martin Luther was not starting a new church. He was not trying to revolt against the church, no. He was simply trying to reform it from its unbiblical teachings. And the whole issue there is on justification by faith. Kaya nga naman, nakita niya nga ang tao is justified, meaning ang kaluwasan sa tao pinaagi ramang sa pagtuo. But the controversy about justification by faith and justification by faith plus work is still going on up to today. Nga naman, while every Protestant evangelical church holds on to justification by faith alone, most cultic groups, mga kulto, dagko nga mga simbahan, they still believe in faith plus work. Unya, mao ni ato ang lesson karong buntaga igsoon. I want us as evangelical Protestant Christians, I want us to know and be not ignorant unsa man gyud teaching sa Bible. Nga naman, because there seems to be a contradiction, between faith alone versus faith plus works.
Now again, kitang mga Protestants, I want to affirm our creed that we believe that we are justified by faith alone. Nga kita naluwas pinaagi sa pagtuo nato diha ni Kristo. Nga naman, because you and I, dili ta kapuno sa gihimo na ni Kristo. Di na nato punan. Nga naman, ang kamatayon ni Kristo, the death of Jesus Christ is enough. Amen? Ang perfect, pwede pa ba na ni mo mahimong mas perfect? Dili na. Perfect naman. Ang kumplito, pwede pa ba ng punan? Dili na. When Jesus Christ died on the cross, He says, it is finished. It is completed. Ang kaluwasan sa tao na kumplito na. Mao na nga, kung mapuno pa ka na, unsa man na, that's an insult to what our Lord Jesus Christ did at the cross. No? Now, atong balikon, atong gitun-an last Sunday, Romans chapter 3, verse 20, therefore, no one will be declared righteous in God's sight by works of the law. Ingon pa ni Paul, walay i-declare si God nga balaan or i-declare niya nga kanang matarong pinaagi sa mga paghimo, pagbuhat sa mga balaod. But now a righteousness from God apart from the law that has been made known, verse 28, this righteousness from God, verse 22 rather, comes through faith in Jesus Christ to all who believes. So kini day nga pagkamatarong gasa ni sa Dios, sa isulti sa Biblia, pinaagi sa atong pagtuo diha ni Kristo Jesus. And again, Paul went on to say, for we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Gideclare ka sa Ginoo nga luwas, way labot sa mga binuhatan, pinaagi sa pagtuo. Okay? Know that a man is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ. Alright? Mao na ang teaching ni Paul. But then, as I have said, other churches, no, non-Protestant, non-Trinitarian faith, they believe that a man is justified by faith plus works. And they have a verse to say, which is found in James 2:24. Unsay sulti diha? You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Oh, saan naman nato karon? Pastor, mao man nagisulti ni sa Biblia lagi, naamang gyapon na sa Bible. Now, are we concluding here that James and Paul are contradicting each other? You know? Nabay contradiction sa Bible? Does James contradict Paul? Now, unsa may itong tubag ni ani? Of course not. There are no contradictions in the Bible because we believe that the Bible does not contradict itself because it has only one author, and that is the Holy Spirit. Meaning to say, mga igsoon, it's a matter of understanding. What is the point of Paul when he says we are justified by faith alone? What is the point of James when he said we are not justified by faith alone but by works? Mao na itong tun-an karon, no? Unsa may atong angay masabtan? First and foremost, we need to know that James and Paul, they have different contexts. All right? That's point number one. When Paul wrote that a man is justified by faith apart from works, he has a different context. Okay, what is context, mga igsoon? Context means situasyon, background. No? Unsa may ang background sa pagsulti? Na usahay masayop ta mga igsoon kay natay nadunggan, no? Pagkadungog nato, unya wa ta kay baw sa tibok istorya, unsa may mitabo? Ma-misinterpret nimo. Pananglitan anang common akong gina-illustrate, no, nga makadungog ang silingan niya, nalay mo kalit og syagit buntag sa iyo nga bana, buwag. No, buwag. So ang silingan nga wa kay baw sa context unsa may isulti? Magbuwag na atong silingan, no? Sulti din kang magbuwag na. Pero wa man niya nakuha ang context. Unsa day context adto? Ang pasabot niya buwag, iyang gignan niya nga asawa nga buwag ka, diba? Buwaga ang puti o ang dikulor. Kay manglaban ako ikahuman para dili malubaran
So buwaga ba? Buwag mo, tayo pasabot nga buwag. Ning sagit siya, kay tuwa man iyang asawa, siya may tiglab ba? So mao to nga buwag. See? If you don't know the context, you will end up with a wrong interpretation. Right? Mao na mga igsuon. When Paul said we are justified by faith apart from works, we need to know the context he was writing. When James says that we are justified by works and not just faith alone, we need to know. Unsa may context nila? Okay, here's the context. Romans, Paul was fighting the problem of Jewish liberalism or legalism. All right? When Paul wrote Romans chapter 3, chapter 4, chapter 5, he was fighting Judaizers. Okay, what are these Judaizers? These are very religious Jews who got converted to Christianity. But then, ilang gidala ang ilang pagkahudiyo sa ilang pagkakristohanon. For them, they say that you have to do these things to be saved. Para sa mga Judaizers, tinuod na luwas sila pinaagi ni Kristo pero ilang gitudlo nga kinahanglan magpatuli yun mong mga hintil. Kinahanglan di yun ta mo kaon og baboy. No? Kinahanglan, daghan kinahanglan. In other words, they are mixing Mosaic laws with Christ. And mo na ni Paul nga we are saved not because of following the Mosaic laws. We are saved by faith in Christ. So, ang gi-fight ni Paul diri sa Romans and sa Galatians, ang katong mga extreme, legalistic ba? Kana bang dili ka maluwas kung ikaw babae ka nya, musimba ka, magkarsonis ka, di ka maluwas. No? Example lang na ba, no? Dagdag mga inana, di ba? We are adding something to what God only requires. And that is legalism. And Paul is saying, no, we are not saved, by faith plus Mosaic law. We are saved apart from the law. Okay? So that was the context. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by works of the law. Dili ang imong pagsunod sa mga rituals sa simbahan, sa iglesia, ang makapaluwas nimo. Ang giklaro ni Paul, we are declared righteous by faith in Christ. Now, about James, unsa may context ni James? Is James talking about, is he talking to the same people as Paul was talking to? No. Ang context ni James was fighting the problem of Christian liberalism. Okay, kuha ninyo ang extremes. Paul was fighting legalism, kanang legalistic kayo. While James is writing to Christians who are liberals. Unsa man po'y motto ani mga liberal Christians? It doesn't matter what you do as long as you have faith. Naamo ko'y pagtuo, pastor, so bahala na niya akong mga bisyo, ako man Why magbuot? Okay, kana. Meaning to say, mao na gisulatan ni James. No? Nga kining mga tawhana nga gisulatan ni James, they say, well, I'm a Christian, ning believe ko ni Jesus. Pero ganahan ko mang chicks. No? Pero ganahan ko maghubog-hubog. Huwag magbuot. Pero ganahan ko magsugal. No? Ganahan ko mangawat. Ganahan ko manglibak. Ganahan ko mulaot. Huwag magbuot. Okay? Now, mo na gisulti ni James, mo na context ni James nga, no. If you claim you're a Christian, and yet you still cheat, you still are dishonest, you're an adulterer, no? You're a liar. Ingon si James, no, your faith is dead. You see? So ang context ni James, mga Christians na nidaan, nagtuo na sila ni Kristo, apan ang ilang pagtuo, wa nakausab sa ilang kinabuhi. Ingon pa ni James, you are not justified by your faith. Why? Because that faith of yours is not transforming your life. Different ilang context mga igsuon. Mao nang ingon si James, what good is it if a man claims to have faith but has no works? Can such faith save him? Of course, usay tubag, no. Kanang imong pagsimba-simba lang, pagkanta-kanta, no?
And then, dili tinuuray nga nausab ang kinabuhi. Unsay sulti ni James? Your faith, that faith. Wa siya naghisgot sa faith nga tinuda, ingon siya, such faith. Meaning, kana nga faith nga wala nagpakita og bag-ong kinabuhi, ayaw pagdahom nga luwas ka. Mo na sulti ni James. So, James is not contradicting Paul. They are talking about different things. When Paul used the word works, they are also using it differently. Paul used the word works to mean observance of the law. So kung ari ka ni Paul nga letter, of course, dili gyud ma-justified ang tao pinaagi sa iyang works. Unsa nga works ang gisgutan ni Paul sa Romans and Galatians? The Mosaic law. No? Unsa mga Mosaic law ang katong mga dili angay kanon. Imagine mga igsuon kung Hudiyo patakaron. Di unta takatilaw sa kalami sa litson sa Cebu. Ang mga crabs nga nagpula-pula ang mga tambok. Di ba? Ang mga lambay, kalami. No? Kaluoy nato mga Christians kung nagpadayon pa ta niadto, di ta maka-enjoy ana igsuon. Apan praise be to God that in Christ makakaunta natay freedom. Amen? So dili ta, we are not yoked with all burdens ng mga dili angay. Usa ra man ang dili angay sa Kristiyano. Unsa man? Ang pagbuhat og sala. Mao bitaw na nga naay mangutana ba ri pastor, unsa man na dias Bradford, unsa may ginadili kay sa laing simbahan pastor dagha ginadili. Ningko nindot yus Bradford bay, usa ra gyud dili na mo pwede gyud tanan, usa ra di, unsa man? Ang pagbuhat og dautan mao na di pwede. Pero kung maayo na hala buhata. So wa mi ginadili dire. Ang ginadili diri ang pagbuhat lag dautan. Amen? Mao na atong gituan. We are not burdening members to do, wala ta nagpabugat sa mga membro og mga ginadili nga wa gitudlo sa Biblia. Kung unsa gitudlo sa Biblia, mao kanay atong sundon. So law ang pasabot ni Paul, while si James when he used the word works, he was not talking about legalistic ways. He's talking about the Christian's lifestyle. Ang pasabot ni James, nga kung ikaw nagtuo ka, pero wala kay works, unsay works yung pasabot? Ang lifestyle ba, ang kausabas kinabuhi. Kung wa na siya na ang imong faith, patay. So James is not saying, para ka maluwas, kinahanglan kag pagtuo plus works. No. It's faith that works. Amen? Take note, it's two different things. It's not faith plus work. Ha? Dili kay para maluwas ang tao, kinahanglan mo to o punan, no? Dili punan. You have to have faith that works. Ang pangutana, ang imong faith nag-work ba na? Meaning to say, ang imong faith nakausab ba na sa imong baba? Nakausab ba na sa imong paghuna-huna? Nakausab ba na sa imong batasan? Maunay biblical ka teaching igsuon. Kaluwasan na to pagtuo lang. Apan kana nga pagtuo kung wala nakausab kanimo. Unsay sulti ni James? Patay ang imong faith. Okay? So, they were talking with different context. Point number two, James and Paul, they have different content. They have different content. Not only the situation. Paul was teaching, he was focusing on faith alone as the root of salvation. Alright? Nga naman, because Paul thinks that a lot of these Christians in Romans are not yet true Christians. Nga naman, because they were still clinging on to the law of Moses. Now, mga igsuon, ang kaluwasan sa tao, dili nang magunit ka ni Christ, o niya, nagunit po kaglain. Di na pwede. Di ka madas langit, anak. Ingon si Christ, you cannot serve two masters. You cannot hold on to Christ and then hold on to some other creeds. No? Para bas uban ba? Para safe. No? Musuod ka sa ilang tindahan or balay, iniglingi nimo, to'y altar dito, sa lain pod. Iglingi po nimo ito po ininsik nga altar. Ningko nga asa magidi mo dire. Ingon po tok insik bisag asa lang pastor kung mo failing usa naning usa.
And we wa may kaso pastor, wa mawa. No, dili mawa. Nawa gid imong pagtuo. Because Jesus Christ doesn't want what? A rival. He wants to be alone in our lives. Amen? Dili pwede nga Jesus Christ plus natay mga tinuhuan. Di ba? Naiuban na to, nag-practice pa na diri. No? Nga Christian na no Christ alone, pero nay mananambal diri, lami kay mo yam-yam ni siya, maayo juga. So adto po ta didto, no? Now sometimes when we're so desperate, we're willing to go anywhere. But be warned, not all spirits come from the Lord. Diba? So Paul is talking about the root of salvation. And who is the root of salvation? Is Jesus Christ, and it's putting our faith in Christ. Dili kay faith in Christ plus law. Ingon si Paul, ayaw buhiin ang usa. Nga naman, because the root of our salvation is our faith in Jesus Christ alone. For we maintain that a man is justified by faith apart. No? Sa man Bisaya sa apart, gawas sa mga buhat sa balaod. On the other hand, James was teaching about good works as what? The result of salvation. So their content is different. Paul is talking on how you can become a Christian, while James is talking how you have to behave as a Christian. They have different content. So di mo sa pwede itandi. Mauna, kung imos lang itandi, if you're going to compare them as apple versus apple, ang gawas anak kulto. Nga naman, because they are not. It's like apple and banana. Kakuha ninyo? Lahi ang gisgutan ni Paul, lahi ang gisgutan ni James. Therefore, Paul and James, they are not contradicting, but they are complementing each other. Mauna ingon si James nga, you see that his faith and his actions were working together. Meaning to say that the action that James is talking here is a product of his faith. Dili kay faith plus actions. And his faith was made complete by what he did. So if faith, it is faith alone that saves us, but it is good work that shows our salvation. So mao na yung relationship igsuon, no? So I hope dili ta madala sa confusion. Alright? We are saved by faith alone, but this faith alone must be an active faith. Otherwise, it is a dead. Another thing, Paul was talking about how to become a Christian. Sa Romans. Unsaon man pagkahimong Christian sa tao? Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved, and you will become a Christian. Wa na gipuno ang Bible. Remember ang jailer, nangutanan nila ni Paul, how can we be saved? Unsay tubag ni Paul? Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. That's the only gospel. There is no other gospel. Why laing makaluwas? Why laing namatay sa cross na banhaw? Gawas kang Kristo Jesus lamang. Right? O di na nato mapunan ang iya. While James, he's not answering the question how a person can be saved. No. Ang content ni James is this. He was talking about how to behave as a Christian. You see? They're different contents. Paul was writing on making sure nga luwas na ba ka? Pinagis ang pagtuo. While si James, iyang gisulatan nyo nga kung Kristohanon ka, pakit ako. No? Di man makita sa imong kinabuhi. Mao na ang unod sa tibuok na James, which mubo ra kay na, no? Pwede na inyo mabasa karon. 5 chapters lang. No? Ang mao na main point ni James, talking about faith that works. Nga kung Kristohanon ta igsuon, nausab gyud ang atong batasan. Nga matinuod ang gisulti ni San Pablo nga if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. The new has come. Nga kung kita anana ni Kristo igsuon, dili gabalik-balik o recycle ang mga past mistakes,
ang mga kasakit, ang mga kanang mga dautan nga nabuhat sa ato gibalik-balik nato. You know what, brothers and sisters, mao nay gusto ni Satanas. You know what? Satan doesn't like progress. He wants us always to be status quo. He doesn't want us to move on. Mao na nga one way ni Satan to keep us, stagnant. Iyatang tagaan sa mga problema, mga bitterness nato, ang katong mga nasuko nato, ang nagbuhat og mga dautan nato, di nato makalimtan nga kanunay nato nang gina-recycle sa atong panahona. Mao na nga every time we wake up we are still the same. But the Bible says, God's grace are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. They are new every morning. In other words, kung kita nagtuo ni Kristo, every morning when we wake up with a fresh new breeze of God's grace. Amen? Mga igsuon, kalimti ang past. Nga naman, because we are new in Christ. Amen? That's what it means, how to behave like a Christian. We don't recycle the sin. We don't recycle the sinners. We recycle the grace. Mao na nga, make your life new every day, no? Kung nasuko ka gahapon, nakay kalagutan gahapon, nakay nalainan gahapon, ayaw dad-a karon. Each day will have enough problem of its own. Amen? And God's grace is able to sustain us every day. Be a new creation of Christ every day. So ang message ni James, behave like Jesus Christ and people will know you are a Christian. Sad to say, natay uban mga kaubang sa opisina mo yun nga, ay, Christian day, kawadji ko kibaw. Di ba kalain, no? Kasuway ka na, ay, pastor, Bradford din na siya. Wadji ko kibaw, pastor. Kalain. Wadi ka nibaw no? So ask yourself, let's ask ourselves, ang ako bang mga office mates, ang ako bang mga silingan, kibaw ba na sila nga Christian ko? Kaya kung wala na sila kibaw nga Christian ko, sa ato pa, you are not sure. What did Jesus Christ say in Matthew chapter 5, verse 16? Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ang kaso, ang makitaan sa itong silingan, unsa man, ang ato mang mga binuang, ang atong pagpanikas, ang atong pagpamay, ang atong paghubog-hubog, ang mga tan ilang nakita. So, makita nila nga, di, magina siya Christian, pariha raman me. You have to understand, my dear friends, that if you have Christ in you, the Bible says, we need to shine like stars in a dark and deprived, what? Generation. Now, how can you stand out as a star if you are like one of the sand? Pwede din ang artista ka, nga di ka mailhan. Di ba? So, ang mga Kristohanon, dahil mo artista. We shine. Amen? We behave. Maunay mensahe ni James, mga igsuon. Paul is saying, you must be a Christian. You must become a Christian. Put your faith in Jesus. Si James is saying, you must behave like a Christian. Let your faith work. So the Bible's conclusion. Okay? So now we realize nga wala din nag-contradict si James o si Paul. They have different context, they have different content, but the same conclusion. Okay? What is therefore this faith alone that can save us? Okay, write this down. This is not found in your notes. Number 1, faith that saves is more than biblical affirmation. Ang pagtuo nga makaluwas, dili lang kutob sa biblical affirmation. Ano ang biblical affirmation? Kung namin kaning tuo mako, tuo mako ni Jesus nga namatay sa cross, ning tuo mako nga siya manluluwas. Ning tuo po ang mga demonyo ana igsuon, ingon pa ni James. Even the demons believe that and they tremble. Dili lang biblical affirmation, dili lang facts. Pangutanon nimo ang mga tao sa Pilipinas, ning tuo ba ka ni Kristo? Ning tuo atanan. Ang Muslim ready. Pangutana, kana basta tanan nga ni sulting tuo naluwas? Dili pod.
Ikaduha, faith that saves is more than church affiliation. Bradford mako, luwas na jud ko. Diha makugi pastor, diha ko gi panganak, diha ko gi bunyagan, diha ko gi kasal. Ya pohon, kumatay ko, diha po ko ikuan. Ang pastor po matuslob na ako nga yuta. Luwas jud ko, pastor. Not necessarily. Nga naman, dili ang atong pagka-membro sa usa ka simbahan mo'y makaluwas. Kay ang makaluwas dili ang church affiliation. Christ. Amen? So, unsa man gyud ang faith nga makaluwas? It is the faith in Christ that produces godly actions. Mao nay tinuod nga faith. Kanang ang pagsugod nimog simba, dili lang kay simba-simba. Kung dili simba gyud, nausab ang kinabuhi. No? Now, I'm not saying about perfect. We will never be perfect in this world. But we are always work in progress. Amen? You and I, no? I want you to tell the person next to you, my friend, Igna, my friend, be patient with me. I'm work in progress. No? Be patient. Dili ta mas tambol dayon nga pastor na ay hilad lagi kay na siya pastor. Okay? Maybe the grace of God in that person is not yet what? Working that far as yours. Amen? We need to realize nga ang atong level of growth is different. Some people are growing very fast. Praise the Lord. Some Christians are very slow. Murag pagong. But the good news is, you are growing. Amen? Bawal ang stagnation diri sa Bradford. Maunang kita natin mga programa. We have a cell group. We have trainings, we have Sunday school, we have organizations, nga naman. Because all these are means towards growing more like Christ. Because that is our mission, to become like Christ. Amen? So in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by works or actions, is dead. That is why Jesus said also, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Dili kay nag-ingon na ka ni Jesus nga, Lord, luwas na ka. No. Unsay ingon niya? But only he who does the will of my Father who is in heaven. So, a true saving faith is not just a saying faith. Di lang kay sulti-sulti. It is a working faith. Let me close with this verse, Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved. Kanang by nga preposition mga igsoon, it means source. Asa ang source atong kaluwasan? Grasya sa Dios. Through faith. Unsa man na? Means. Way. Unsa ang kaluwasan sa tao? Pinagi sa pagtuo. And this is not from yourselves. It is a gift from God. Gasa sa Dios ang kaluwasan. Not by works so that no one can boast. But then there's a third element. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good work. Sa ato pa di ay giluwas ta, dili pinaagi sa paghimog mga maayong binuhatan, giluwas ta pinaagi sa iyang grasya, diya sa tong pagtuo ni Kristo, haron kita makahimo og maayong mga binuhatan. That is the result of our salvation. So we do good works not to be saved, but in gratitude that we are saved. Amen? So mao na mga igsoon, kung ikaw luwas na, kung ikaw ning tuon na ni Kristo Jesus nga imong Ginoong manluluwas, then by all means, be free in doing what is right. Do something good. If you see someone in need of food, feed them according to our Lord Jesus Christ. Kung nakay nakitaan nga igsoon nga nagproblema, don't be part of the problem. Be part of the solution. If you need to share the gospel, by all means, preach the gospel, not just in words, but in our works. Amen and amen. Manindog tao katong awiton ang awit sa komunyon, tipkang tinapay sa kinabuhi.
manglingkod ang tanan. Mga hinigugma ko sa Dios, kung inyo nang nadawat si Ginoong Hesus nga inyong personal nga Ginoo manluluwas sa kinabuhi, kung kamo nakahinulsol na sa inyong mga sala, nan kamong tanan giawhag sa pagtambong nining talad sa atong manluluwas aron sa pagdawat sa sakramento sa iyang lawas o sa iyang dugo. Kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ngatong Ginoong Dios sa gabii nga siya gibudhian, mikuha siya sa tinapay ug sa nagapasalamat na siya mingon, kini mao ang akong lawas nga gipakas-pikas alang kaninyo, kumaon kamo niini alang sa paghandom kanako. Sa maong paagi usab, tapos sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug siya miingon, kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad nga gitiman-an sa akong dugo. Uminom kamo niini alang sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo nining tinapay ug matag-inom ninyo nining kupa, inyong ginasangyaw ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Busa bisan kinsa nga magakaon sa tinapay ug magainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos, siya nakasala batok sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Mao nga ang usag-usa kanunay magasusi sa ilang kaugalingon, ug unya pakanon siya sa tinapay ug pagaimnon niya ang kupa. Magampo kita. O Dios among kagagahom ug langitnon nga Amahan, salamat nining kabuntagon nga imo kaming gitigom dinhi sa talad sa among manluluwas. Salamat Ginoo nining nga pagkaon, panalangini kining tinapay ug kining kupa nga mahimo sila nga mga sagrado nga simbolo sa lawas ug dugo sa among manluluwas. Andama kami sa pagdawat niini o Dios nga among mahandom gayod ang among manluluwas, ang iyang kamatayon ug ang iyang pagkabanhaw, kay pinaagi sa among pagtuo ni Ginoong Hesus kami naluwas sa tanan namong mga sala. Sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen. Ug karon alang sa pag-alagad diha sa ngalan sa atong manluluwas, ako maghahatag kaninyo nining pan ug nining kupa.
Mga inigugma ko sa Dios, si Ginoong Hesus nagaingon, kini mao nga akong lawas, nagihatag ko alang kaninyo, kumaon kamo niini alang sa paghandom kanako. Si Jesus maingon, kini ang kupa nga gitiman-an sa akong dugo, uminom kamo niini alang sa paghandom kanako. Salamat o Dios sa imong paghatag kanamo nining mga sagrado nga simbolo sa lawas ug dugo sa among manluluwas, nga pinaagi niini Ginoo among hinumduman ang kamatayon ug ang pagkabanhaw ug ang pagbalik sa among manluluwas. Kami nagaampo nga pinaagi niini nga sakramento na bago usab ang among mga pagtuo diha kaniya. Putlia kami, tabangi kami nga magabuhat ug matarong sa adlaw-adlaw sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Apan magmakusganon kamo ug ayaw pagpaluya inyong mga kamot, kay ang inyong buhat
pagabalusan. Atong pagadalhon ang atong ikapulo nga saad ug mga halad sa Dios. King broke chains off me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Oh, praise you, Lord. Oh, praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Magampota. Nasayod kami, O Dios, nga nahigugma ikaw sa magahatag nga malipayon. Busa ani kining among kinabuhi, uban niining mga gasa nga kinasingkasing namong ihalad karon. Dawata kini og hinaot nga mulambo ang among paghago. Sa ingon makatabang pa kami alang sa imong kadungganan ug kahimayaan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug sa katapusan atong awiton ang Kun Manlakaw Kita.
Magampo kita. Salamat o Dios nining pagtapos sa among pagsimba karon. Salamat sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo karong adlaw. Among pagampo Ginoo nga kato nga mensahe magapabag-o gayod sa among mga kinabuhi. Nga magkinabuhi kami nga Kristohanon, dili lang sa baba, kundili sa amo gayod nga kinabuhi makita nga ang among pagtuo buhi og dili patay. Amahan ako nag-ampo nga panalanginan ang nimo ang imong mga anak nga nagasimba karon. Pun-a sila Ginoo sa imong balaan nga espiritu, panalangini ang ilang mga trabaho, ayuha sila sa ilang mga balatian, ug hatagi sila Ginoo sa tanang mga panalangin haron sila mahimong usab nga panalangin ngadto sa uban. Ako nagaampo nining imong mga anak nga nagaluhod, dala ang ilang mga pagpasalamat, dala ang ilang mga hangyo, amahan tubaga sila, kay ang imong grasya igo unta, alang sa tanan nilang mga panginahanglan. O karon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya ni Jesucristo nga atong manluluwas, ug ang kalinaw sa balang Espiritu, maanaa kaninyong tanan, karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen.